Nagsisimula ang video natin ngayon habang nahuhulog si Nightingale, sa kabila ng nakakatakot na sitwasyon, tumulo ang luha niya ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang bittersweet na ngiti, at sa wakas ay inamin sa kanyang sarili na baka hindi na siya makakasama ng prinsipe. Pero lumalabas na ang dramang eksenang iyon ay isang teaser lang, dahil, aminin na natin, alam nating lahat na hindi basta-basta aalisin sa kwento si Nightingale, lalo na ngayong narito na si Maggie para iligtas ang araw. Sa pagkakaroon ng malupit na plot armor, nagsimulang mag-evolve si Maggie sa harap ng ating mga mata, nagiging isa na rin siyang hybrid na halimaw. Mabilis niyang sinunggaban si Nightingale mula sa ere. Itinapon ni Maggie si Nightingale paitaas, at ligtas siyang bumagsak sa likod ni Maggie. Nagulat si Nightingale sa bagong hybrid na anyo ni Maggie at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sumagot si Maggie sa isang wika na hindi maintindihan ni Nightingale, kaya sinabi na lang niya kay Maggie na bumalik na sa balon. Doon, ang bagong anyong demonyong si Maggie ay nagsimulang umakyat patungo sa balon. Nang makita sila ng isa sa mga halimaw, mabilis itong kumuha ng isang sibat at itinapon iyon pababa ng may nakamamanghang bilis. Pero bago tumama ang sibat, mabilis na nag-transform si Maggie pabalik sa kanyang maliit na anyong kalapati. Dumaan ng walang pinsala ang sibat, at nagbalik si Maggie sa kanyang halimaw na anyo sa tamang oras para ipagpatuloy ang pagsadyak. Habang umaatake sila ng direkta sa halimaw, papunta rin ito sa kanila ng buong bilis. Nang magharap na sila, tumalon si Nightingale mula sa likod ni Maggie at sumisid sa kanyang ulap. Nagpakita siya sa likod ng ulo ng demonyo, binaril ang ulo nito, at pinasabog ang ulo ng halimaw sa isang putok. Mabilis siyang bumalik sa likod ni Maggie, kahit napatay na ang demonyo, buhay pa rin ang kasama nitong lumilipad na halimaw. Ang halimaw ay naglabas ng isang nakakakilabot na ungol, pero mabilis na pinatahimik ng isang bala na pumasok sa bibig nito, na nag-iwan ng butas sa ulo nito. Ang sundalong mabilis na nakatama ng putok ay walang iba kundi si Sister Lightning, at binigyan siya ng mabilis na tango ni Nightingale bilang pagsang-ayon sa mahusay na ginawa. Nang ma-neutralize na ang banta, napagpasyahan ni Nightingale na oras na para bumalik. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay narating nila ang baybayin. Nagsama-sama ang lahat sa loob ng balon, labis na nag-aalala sa prinsipe. Alam mo, mabagal ang paglalakbay gamit ang balon, at kahit lumipad sila buong gabi, hindi nila maaabot ang bayan sa hangganan hanggang tanghali kinabukasan. Dahil sa kulang na ang oras, napagpasyahan nilang paunahin sina Maggie at Lightning kasama ang prinsipe. Habang handa na ang ating maliit na demonyong babae na tanggapin ang gawain, mukhang kinakabahan si Lightning. Pero agad niyang isinantabi ang mga nakakabagabag na iniisip, at buong kumpiyansang tiniyak sa lahat na maibabalik nila ang prinsipe sa oras. Sa isip na iyon, mahigpit nilang itinali ang prinsipe sa likod ni Maggie. Samantala, pinapalakas ni Nightingale ang loob ni Lightning na ang pagkakasugat ng prinsipe ay hindi kasalanan nila, dahil hindi sila ipinanganak para sa labanan. Sa wakas, umalis ang dalawang lumilipad na babae kasama ang prinsipe, at naiwan ang iba sa balon. Iminungkahi rin ni Anna na gumalaw na rin sila, dahil tiyak niyang maaaring magpadala ng isa pang squadron ang mga halimaw, kaya kailangan nilang lumayo ng husto sa mga bundok. Patuloy pa ring nag-aalala si Soraya, iniisip kung paano sila natunto ng mga demonyo. Pagkatapos ng lahat, ang balon at basket ay camouflaged, kaya hindi dapat sila makita mula sa 2,000 metro ang layo, kahit na may binoculars. Ibinunyag ni Sylvie na nakita niya ang isang napakalaking demonyo sa loob ng ulap ng hamog, at parang isang malaking itim na tore ito. Mayroon itong napakalaking ulo, na mas malaki kaysa sa katawan nito, at napakaraming mata, na tila lahat ay nakatutok sa kanya. Ipinaliwanag niya na daan-daang mga demonyo ang sumulpat mula sa ilalim ng lupa pagkatapos nilang matukoy ang mga intruders, at nilusob ang buong lugar. Idinagdag ni Anna na kakaiba rin ang mga halimaw na sinasakyan ng mga demonyo. Ang kanilang dugo ay asul, na nagpapatunay na iba sila sa mga hybrid na nakasalubong nila sa loob ng mga buwan ng mga demonyo. Sumang-ayon si Soraya, napansin na ang mga nilalang na kanilang nakasalubong ay tila mas malapit sa mga tunay na demonyo. Ipinunto niya na ng barilin ni Nightingale ang unang demonyo, asul ang dugong lumabas, na nagpapatunay na hindi lang sila basta mga demonyo. Nagpahayag ng kaginhawaan si Wendy na kung hindi nag-transform si Maggie at sinagip si Nightingale,
baka hindi sila nakalabas ng buhay. Dagdag ni Nightingale na habang nagtatransform si Maggie, nakita niya ang kanyang mahika na mula sa isang umuugoy na masa ay naging isang pares ng mapuputing pakpak. Samantala, mabilis na bumababa sina Lightning at Maggie, parehong mukhang pagod na pagod. Tinanong ng maliit na babae kung nakakapit pa ang prinsipe. At sumagot si Lightning na lumalamig na ito, pero buti na lang malakas pa rin ang pulso niya. Sinabi niya kay Maggie na ito ang lahat ng kanilang natitirang mahika upang mapabilis ang takbo nila. Sa isang bug zone ng enerhiya, umarangkada sila sa bilis ng tunog. Habang lumilipad, nagsimulang magmuni-muni si Lightning sa sitwasyon. Naiinis siya sa sarili, iniisip na kung iniwan niya agad ang balloon basket para i-distract ang mga demonyo, baka hindi nasaktan ang prinsipe. Matindi ang kanyang pagdaramdam, iniisip na malayo pa ang kanyang lalakbayin bago siya maging isang mahusay na explorer. Naisip din niyang humiling ng revolver para sa sarili kapag nakalabas na sila sa gulong ito, at hilingin kay Nightingale na turuan siya ng ilang mga teknika sa pakikipaglaban. Sa wakas, narating nila ang kastilyo sa bayan sa hangganan. Pagkababa nila, mabilis na lumapit ang mga sundalo sa ating bida, at labis na nabigla si Night Carter nang malaman niyang malubha ang sugat ni Prinsipe Roland. Biglang nagising ang prinsipe sa isang hysterical na estado. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nagulat na naroon pa ito. Habang tumitingin siya sa paligid, napagtanto niyang bumalik na siya sa kastilyo. Tinawag niya si Night Carter, pero pagkatapos ay nakita niyang natutulog sa sahig ang ilan sa mga mangkukulam, at mukhang nakatulog sila habang hinihintay siyang magising. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at sumilip sa labas, at nakumpirmang talagang bumalik na siya sa kastilyo. Nagising din si Anna at mabilis na tinanong ni Roland tungkol sa kalagayan ng lahat. Sinagot siya ni Anna at tiniyak na lahat ay ligtas na nakabalik sa bayan, at siya lang ang nasugatan. Malalim na huminga ang prinsipe nang marinig ito, ngunit nakakaramdam siya ng kaba dahil may kakaibang tono si Anna. Bigla na lang siyang niyakap ng babae ng mahigpit, tinatawag siyang tanga sa isang kakaibang mapagmahal na paraan. Ang paulit-ulit na tanga sa ganoong mapagmahal na tono ay nagpakaba sa prinsipe. Nakadama siya ng init sa kalooban habang iniisip na may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit bilang tugon, ipinaalam na nandito na siya at hindi na ito dapat matakot pa. Nagsimula ring magising ang iba pang mga mangkukulam at lahat sila ay namangha nang makita si Prinsipe Roland na nagising na mula sa pagkakakoma. Agad na tumalon si Lightning sa prinsipe at niyakap siya ng mahigpit. At di nagtagal, sumali na rin ang iba pang maliliit na mangkukulam na bumuo ng isang malaking, mainit na group hug. Si Nightingale ay napabuntong hininga nang makitang ligtas ang prinsipe at tumalon sa kanya na parang bata. Ang eksena ay puno ng kasiyahan at pagmamahal, nagliliwanag sa buong silid. Kinagabihan, ang prinsipe ay naupo mag-isa sa kanyang silid, iniisip kung gaano niya minamaliit ang mga demonyo sa ekspedisyon. Hindi niya inasahan na kaya ng mga ito na matukoy ang mga lobo mula sa malayong distansya. Bagaman mapanganib ang ekspedisyon, nagbigay ito ng napakahalagang impormasyon. Ang mga demonyo ay hindi na lamang mga misteryosong nilalang mula sa ilalim ng lupa dahil sila ay may sariling sibilisasyon at kasing unlad ng mga tao sa kultura. Marahil ay naisulat na ng prinsipe ang kanyang mga naiisip sa isang liham na posibleng nakalaan para sa kanyang kapatid na si Prinsesa Tilly. Binanggit niya na tila may mahika ang mga demonyo na kinumpirma ni Nightingale. Gayunpaman, ang kanilang paraan ng paggamit ng mahika ay lubos na naiiba sa mga mangkukulam dahil gumagamit sila ng isang uri ng panlabas na kasangkapan sa halip na direktang i-activate ito tulad ng mga mangkukulam. Sa kasamaang palad, pawang mga edukadong hinala lamang ang mga ito dahil ang mga bangkay ng mga demonyo ay lumubog sa dagat kaya't hindi niya ito maimbestigahan ng mabuti. Ipinunto ni Sylvie na ang mga tore ng bato na dala ng mga demonyo ay maaaring nag-iimbak ng isang pulang likido at ang pulang ulap ay maaaring gaseous na anyo ng likidong iyon. Ang limitadong saklaw ng ulap ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi pa nila napapasok ang Badlands. Batay sa kanilang nakita tila hindi pa magiging malaking banta ang mga demonyo sa bayan sa hangganan sa malapit na panahon. Pumasok si Anna sa silid, at medyo nagulat ang prinsipe nang marahang ikinandado niya ang pinto sa likod niya. Tinanong niya kung bakit siya naroon at ipinaalala na magaling na siya mula sa mga sugat, kaya't hindi na kailangan mag-alala.
Ipinatong ni Ana ang kanyang kamay sa kamay ng prinsipe, dahilan upang mamula ito. Pagkatapos, kinuha ni Ana ang kamay ng prinsipe at ipinatong ito sa kanyang dibdib. Ipinapakita na hindi na siya makapaghintay at nais niyang sulitin ang oras nila bago may mangyaring anuman. Lumapit pa siya kahit halata ang kanyang pag-aalinlangan at tumugon ang prinsipe ng isang malalim na halik sa kanyang mga labi. Matapos magbahagi ng maselang sandali, marahan niyang ibinaba si Ana sa kama at pamatong sa kanya. Bago magpatuloy, nag-isip ang prinsipe kung ano ang dapat niyang gawin, isinasaalang-alang na baka mainam na magsimula sa foreplay. Pero napagtanto niyang wala talaga siyang karanasan dito. Dahil konti lang ang nakita niyang mga bagay tungkol dito, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin at nag-aalala siya kung paano ito isa sa katuparan. Naghanap siya ng paraan para makaiwas sa mga aklat na may masiselang larawan ni Ana, kaya't nagpa siyang subukan ang ibang diskarte. Baka ang makinis na pananalita o kaunting pabirong usapan ay makatulong na magbigay ng tamang mood bago sumabak sa totoong aksyon. Habang iniisip niya kung ano ang sasabihin, si Ana na ang kumilos. Dahan-dahan niya itong itinulak sa kama at umibabaw sa kanya. Ipinatong ng prinsipe ang kanyang mga kamay sa mga hita ni Ana at naalala nito ang sandaling itinulak siya ng prinsipe palayo at ang sibat na tumama sa kanyang balikat at tinanong kung hindi ba niya inisip ang sarili niyang buhay sa sandaling iyon. Sumagot ang prinsipe na ito ay likas lamang. Sinabi niya na hindi kasing halaga ng kastilyo at ng pag-asa ng lahat ng mga mangkukulam ang buhay ni Ana, nangangahulugang hindi kasing importante ang sariling buhay nito sa kabuuan. Iginiit ng prinsipe na hindi ito tungkol sa halaga. Hindi niya kayang makita si Ana na mamatay at kung nabigyan siya ng mas maraming oras upang pag-isipan, ipagpapalit pa rin niya ang buhay niya para sa kanya ng walang alinlangan. Habang magkasama silang nakahiga, tinanong ni Ana ang prinsipe na magkwento pa mula sa nakaraan niya dahil nais niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Nagsimulang magkwento ang prinsipe. Ipinapaliwanag na dati siyang nakatira sa isang napakalaking lungsod, mas malaki kaysa sa border town. Ibinahagi ni Roland na bagaman hindi siya natatangi, medyo matalino siya. Nagtrabaho siya ng mabuti kaya madalas siyang pinupuri ng kanyang mga guro. Pero hindi alam ng mga ito na siya ang laging nagguguhit ng graffiti sa mga pader. Natawa si Ana, nagtanong kung napahamak ba siya dahil doon. Bilang tugon, ipinaliwanag ng prinsipe na tinawagan lang ng guro ang kanyang mga magulang. Palaging nagbabago ang kanyang mga guro habang siya'y lumalaki at natapos niya ang kanyang mga pag-aaral na may karaniwang marka. Kaya lagi siyang isang hakbang sa likod ng pinakamatalinong mga bata. Habang nagbabahagi si Roland ng kanyang kwento, nakaramdam ng antok si Ana at napagtanto niyang sobrang pagod lang ito para magpatuloy pa. Hindi nakapagtataka dahil mataas ang antas ng pagbabantay nito sa pagbabalik nila gamit ang lobo habang nakatingin sa mga demonyo. At pagkatapos ay nanatili ito sa tabi niya pagbalik nila sa kastilyo, kaya't sobrang pagod ang dalaga. Medyo nalungkot si Roland na pinagdaanan nila iyon, ngunit naramdaman din niya ang kaginhawaan. May sapat pa naman silang oras upang magplano kung paano harapin ang mga halimaw na banta. Dumating ang susunod na araw na may panibagong simula. Ang unang makikita ay si Sylvie na nag-iinat ng malugod. Matapos ang tila isang mahabang at masarap na tulog. Binati niya ng magandang umaga at hindi mapigil ang itanong kung bakit maagang nagising si Wendy. Ngumiti si Wendy ng kaunti at sumagot na tumatanda na siya kaya hindi na kailangan ng mas maraming tulog. Samantala, si Nightingale, na nasa kanyang panggabing damit pa rin, walang pag-aalinlangan na binanggit na baka kailangan niya ng isa pang tulog mamaya para muling mag-charge ng enerhiya. Tinanong ni Wendy si Nightingale kung hindi siya nakatulog ng maayos at sinagot ni Nightingale na masyado lang siyang maraming napanaginipan. Mukhang may sasabihin si Sylvie tungkol sa kung ano ang ginawa ni Nightingale kagabi, pero bigla siyang natahimik. Nang tingnan siya ni Nightingale ng masama, naintriga si Wendy at itinulak si Sylvie na magsalita pa, pero mabilis na bumawi si Sylvie at sinabing baka dahil lang sa sobrang pagod si Nightingale kaya hirap siya sa pagtulog. Sumang-ayon si Nightingale na sinabing ang katawan niya ay may limitasyon din. Habang humihingi si Nightingale ng tulong kay Wendy para ayusin ang kanyang bra, napaisip si Sylvie kung gaano man nakakatakot ang prinsipe, siya ay kahanga-hanga pa rin. Bihira ang makakakita ng isang tao na gagawin ang lahat, kahit masaktan ang sarili para sa isang mangkukulam.
Walang ibang paliwanag sa kanyang mga aksyon dahil tunay siyang kakampi ng mga mangkukulam kahit para lang sa sarili niyang kaligtasan. Sa likuran lahat ng tao ay nagtipon upang makita ang bagong anyong demonyong ibon ni Maggie. Lahat sila ay fascinated sa kanyang transformation at pinagmamasdan ng mabuti ang mga pagbabago. Partikular na namangha si Sister Leaf sa pag-iisip na ang mga ito ay parehong mga lumilipad na halimaw na sinasakyan ng mga demonyo. Natutuwa siyang hindi niya kailangang harapin ang alinman sa mga nilalang na ito sa Badlands dahil baka hindi siya nakaligtas. Kinilala rin ni Nightingale na ang kanilang kaligtasan sa kabundukan ay dahil sa mga pinahusay na kakayahan ni Maggie. Kaya't binalingan niya si Maggie at nangakong bibigyan siya ng isang supot ng tinapang isda araw-araw, kasama ang dagdag na pulot-pukyutan, bilang pasasalamat sa pagliligtas ng buhay ng lahat. Nang marinig ng prinsipe ang plano ni Nightingale na dalhan si Maggie ng tinapang isda araw-araw, medyo nabahala siya. Ang mga isdang iyon ay para sa kanya, at hindi siya masyadong natuwa na kinukuha ni Nightingale ang mga ito mula sa kusina ng kastilyo. Gayunpaman, nilapitan niya si Maggie at humiling ng isang sakay. Agad namang lumipad si Maggie, lumilipad sa ibabaw ng dagat kasama ang prinsipe at si Nightingale sa kanyang likod. Nag-e-enjoy ang prinsipe ng gusto dahil ito na marahil ang pinakamalapit na mararanasan niya sa pagsakay sa isang dragon. Napansin niya na kaya ni Maggie na lumipad sa bilis na humigit kumulang 80 kilometro kada oras kasama ang dalawang pasahero, mas mabagal man kaysa kay Lightning pero mas matatag si Maggie at may lakas ng loob. Kapag kailangang magdala ng anuman ni Lightning, mas marami siyang magagamit na mahika at bumababa rin ang kanyang altitude. Ngunit si Maggie, sa kanyang pagkakaiba, ay kailangan lang mag-transform, at hindi malaking isyo ang altitude sa pagkonsumo ng kanyang mahika. Ang kailangan lang niyang alalahanin ay ang kanyang sariling lakas. Ngayon, masaya si Maggie at handa nang umalis. Napansin din ni Nightingale na ang mahika ni Maggie ay lubos ng lumakas, at maaari siyang maging isang makapangyarihang kasapi ng kasalukuyang unyon ng mga mangkukulam. Sinusuri niya na si Maggie ay kaya nang mag-transform 7 hanggang 8 beses sa isang araw gamit ang kanyang kasalukuyang mana. Napagpasyahan ng prinsipe na oras na upang bumaba, at mabilis na nagsimula si Maggie sa pagbaba. Habang sila ay papalapit sa mas mababang altitude, ibinunyag ng prinsipe na ang gusali na kanilang nakikita ay ang Witch Tower. Nakikita rin nila ang mga mangkukulam na nakatayo sa mga balkonahe, at itinuro ng prinsipe na ang lahat ay napili na ang kanilang mga silid. Sinabi niya kay Maggie na alam niyang gusto niyang matulog kasama si Lightning, ngunit nilaanan pa rin siya ng isang silid tulugan, at malaya siyang palamutihan ito ayon sa kanyang gusto. Ang ating maliit na demonyong ibon ay nasa sabik sa balitang ito at agad na bumilis patungo sa kanyang bagong silid. Ang mabilis na pag-akyat ni Maggie ay halos tinatakutan ng prinsipe, kaya't agad niyang sinabihan siya na huminahon bago pa sila mapunta sa ulap. Samantala, nakita rin natin si Evelyn na nasa balkonahe at mukhang lubos na namangha sa bagong transformasyon ni Maggie. Bigla na lang bumalik ang kanyang isipan sa isang alaala, kung saan nakita niya kung paano nila ibinuhos ang semento sa balangkas ng gusali. Nakakatuwa para kay Evelyn na isipin na kung hahaluan nila ito sa mga maliliit na bato, maaari nila itong ihulma sa anumang hugis o anyo. Ginagawa ang semento bilang isang mas maraming gamit na materyales sa gusali. Pumasok si Evelyn sa kanyang silid at tahimik na naupo, nagmumuni-muni kung paano na siyang nandito ng isang buwan. Pakiramdam niya ay wala siyang gaanong nagawa maliban sa pagtikim ng alak para sa prinsipe. Kahit na binigyan siya ng sariling silid, nagsisimula siyang maramdaman na hindi siya karapat-dapat sa mga ito, lalo na't kaunti lang ang kanyang naiambag. Humiga siya sa kanyang kama na parang wala ng sigla, iniisip kung paano siya nakakuha ng 5 puntos sa huling pagsusulit. Hindi ipinaalam ni Miss Scroll ang mga resulta ng lahat, ngunit nalaman ni Evelyn pagkatapos niyang magtanong-tanong. Ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng hindi pagiging sapat. Iniisip ni Evelyn sa kanyang sarili kung paano siya nag-practice ng kanyang pagsusulat araw-araw pagkatapos ng klase, at kahit humingi siya ng tulong kina Lily at Moon, pakiramdam niya ay isa lang siyang ordinaryong tanga na may utak na parang mani. Biglang narinig niya ang kanyang kapwa mangkukulam, si Candle, na pumasok ng masaya at ipinaliwanag na ang sala ay may totoong kusina at may isang kakaibang silid na pininturahan ng puti, at inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na tingnan ito.
Ngunit si Evelyn ay masyadong malungkot para pansinin ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Napansin ni Candle ang kanyang lungkot at nag-alala. Tinanong siya kung maayos ba siya at nagtanong kung malungkot siya dahil natutulog siyang mag-isa ngayon. Doon na nagsalita si Evelyn at ipinaalala sa kanyang kaibigan na isang buwan na silang nandito. Sumang-ayon ang maliit na mangkukulam, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang gustong sabihin ni Evelyn. Ipinaalala pa ni Evelyn na halos tapos na ni Lotus ang bagong pader na tinutulungan niyang ihanda. Si Honey naman ay nagsasanay ng grupo ng mga ibon na tagapagdala ng mensahe, at si Sylvie ay sumama sa prinsipe upang siyasatin ang mga halimaw. Pakiramdam ni Evelyn na wala siyang nagawa, wala man lang siyang napagpraktisan, at siya ang may pinakamababang marka sa pagsusulit. Lahat ng ito ay nagdudulot sa kanya ng katanungan kung bakit siya pinili ng prinsipe, isang taong walang silbi tulad niya. Pagkarinig sa lahat ng ito, iminungkahi ni Candle na tanungin na lamang niya si Prinsipe Roland tungkol dito. Nagulat si Evelyn sa mungkahi, ngunit pinakalma siya ni Candle na ang prinsipe ay kapatid ni Miss Tilly at may tunay na mabuting hangarin para sa mga mangkukulam. Binanggit pa niya na kahit si Sylvie, na dating kritikal sa prinsipe, ay medyo lamambat na at minsan o dalawang beses ay pinuri pa siya kahapon. Hinimok niya si Evelyn na makipag-usap sa prinsipe, sinasabing hindi ito magiging mahigpit o magagalit sa kanya dahil sa personal na pag-uusap. Sa huli, napagpasyahan ni Evelyn na kausapin si Prinsipe Roland. Bumalik tayo sa kastilyo, kung saan nakita natin si Berev, ang matandang lalaki, na tinatanong ang prinsipe kung bakit partikular siyang kumukuha ng mga kababaihan para sa paggawa ng almirol. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Roland na mas maingat ang mga kababaihan at nais niyang mas maraming kababaihan ang nagtatrabaho sa halip na manatili lamang sa bahay. Sinabi rin niya kay Berev na pagkatapos ng susunod na pagsusulit, siya ang magiging in charge sa pagkuha ng mga babaeng apprentice para sa City Hall. Nagulat si Berev sa narinig at itinuro na walang halimbawa ng kababaihan bilang manggagawa noon, at idiniin pa na ang iba pang mga apprentice ay maingat din naman. Ipinaliwanag ng prinsipe na kung walang umiiral na modelo, kailangan nilang lumikha ng isa, dahil ang pagdagdag ng kababaihan sa workforce ay ang pinakamadaling paraan upang palawakin ang lakas paggawa. Itinalaga din ng prinsipe kay Berev ang gawain ng pagbabago ng saloobin ng mga tao tungkol sa pagtatrabaho ng mga kababaihan. Bukod dito, itinuro niya na dahil sa malaking sweldo na matatanggap ng bawat babae, tiyak niyang haharapin nila ang trabaho. Bigla namang pumasok si Nightingale at tinanong ang prinsipe kung ang almirol na ginagawa niya ay masarap. Umiling ang prinsipe at ipinaliwanag na hindi lamang pagkain ang ginagawa, ngunit may isang kakaibang produkto na nagmumula rito. Ipinaliwanag niya na kapag hinalo mo ang harina ng trigo sa tubig at minasa hanggang maging puting-puti ang tubig, makakakuha ka ng malagkit na bola ng gluten. Ang gluten na ito ay maaaring iprito o gisahin, na ginagawa itong malambot at masarap, at maaaring lagyan ng pulot o haluan ng pampalasa. Lahat ng ito ay parang masarap. At mukhang si Nightingale ay naglalaway na habang iniisip ang lahat ng ito. Napagpasyahan ng prinsipe na mas mabuting tigilan na ang pag-uusap bago siya lalo pang masabik. Sa isip ng prinsipe, iniisip niya kung paano ang ginawang tubig ng harina ay magiging almirol, na mahalagang sangkap sa mga explosible. Dahil hindi pa siya nagsisimulang gumawa ng glycerin, wala pa sa plano ang TNT sa ngayon. Ngunit ang almirol ang pinakamadaling pampasabog na gawin. At hindi ito masyadong sensitibo kaya't hindi ito maaaring masunog ng apoy at kailangan ng detonator. Pero mas malakas ito kaysa sa TNT. Tiwala ang prinsipe na kapag nagawa na ng kanyang mga alkmista ang TNT, malapit na siyang makalapit sa pagyanig ng trono ni Timothy. Habang nangangarap ang prinsipe ng malalaking pagsabog na magagawa niya gamit ang almirol. Si Nightingale naman ay naglalaway din sa ideya ng pritong at inihaw na gluten sa oras na magsimula ang produksyon ng almirol. Pareho silang abala sa kanilang mga iniisip, nag-e-enjoy sa kani-kanilang interes. Nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Evelyn na tila nag-aalala. Biglang naglaho si Nightingale, at tinanong ng prinsipe si Evelyn kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Nanginginig na sumagot ang dalaga na may tanong siyang nais itanong. Inakala ng prinsipe na muli niyang itatanong kung bakit niya kinukonsinti ang mga mangkukulam. Ngunit iniwasan niya ang ideya at masayang hinikayat si Evelyn na magtanong.
Nauutol si Evelyn dahil sa kaba at tinanong kung bakit siya ang pinili ng prinsipe para sa posisyon. Dahil ang kanyang mga kakayahan ay hindi kasing kapaki-pakinabang ng kay Sylvie, at malayo siya kay Lotus o Honey. Binanggit niya na kung gusto lang ng prinsipe ng isang tao na titikim ng iba't ibang alak, madali siyang makakakuha ng isang connoisseur. Agad na naunawaan ng prinsipe kung ano ang iniisip ni Evelyn, at tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa alak na ibinigay sa kanya. Medyo nagtataka si Evelyn sa simula, ngunit sinabi niyang bagamat masyado itong malakas noong una nasanay na rin siya. Pagkatapos ay naghalungkat ang prinsipe sa kanyang bookshelf at kinuha ang isang bote ng alak. Nagpatuloy si Evelyn, at idinagdag na ang mga cocktails na may yellow, juice, at asukal ay talagang masarap. Ngunit binanggit din niya na ang bar ng kanyang pamilya ay nagbebenta lamang ng mumurahing alak at beer. Kaya't wala talaga siyang alam kung ano ang gusto ng mga mayayaman. Pagkatapos ibuhos ng prinsipe ang beer sa isang baso, tinanong niya kung kaya bang gawing vodka ni Evelyn. Sumang-ayon si Evelyn at mabilis na ginamit ang kanyang kakayahan sa likido. Tulad ng inaasahan, nagsimulang magbago ang kulay ng beer. At agad na tinikman ng prinsipe at kinumpirma na ito nga ang hinahanap niya. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya ang kinuha niya. Sinabi ng prinsipe na plano niyang magbukas ng isang ethanol factory. Ngunit mabilis niyang binawi at sinabing magbubukas siya ng isang brewery at si Evelyn ang magiging profesional na winemaker. Nabahala si Evelyn sa kanyang kakayahan at nanatiling tahimik. Samantala, sa kampo ni Garcia Wimbledon, dumating ang isang lalaki sa kanyang silid at humihingi ng tulong at hustisya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang teritoryo ay hindi pa lubusang napapasok ng mga Hirtiko. Ngunit namatay ang kanyang anak sa kamay ng mga tagasunod ng mga ito habang pinuprotektahan ang dating reyna. At ngayon ay nagtatago ang mga rebelde sa mga bundok. Hinihingi niya kay Garcia ang mga produktong alchemical na maaaring magpasabog ng mga pinto ng lungsod. Ipinangako niya na kapag tinulungan siya ni Garcia susuportahan niya ito. At pati na ang buong pamilya Silver Heron ay susunod din sa kanya. Ngumisi si Garcia habang iniisip na malaki ang impluwensya ni Duque Bode. Kung gagawin niya itong Prime Minister at pagsasama-samahin ang mga natitirang elite, mas madali niyang maaakusahan ng pagtataksil ang mga ito. Mabilis niyang napagdesisyonan na tulungan siya. Sinabi niya na gusto niya ang alok ngunit hindi niya pwedeng ibigay ang lahat ng kailangan niya. Tiniyak niya na may mga alkmista na tutulong sa kanya kapag kailangan. Natutuwa ang duke sa kanyang kabutihang loob at umalis itong masaya. Lumapit ang kabalyero ni Garcia na may dalang baso ng beer at iniabot sa kanya. Sinabi nito na kapag nasa ilalim na ng kanyang palad ang mga elite, maaari niyang sakupin ang buong kaharian kahit walang tulong ng hari ng Wolfheart. Sumang-ayon si Garcia, at iniabot ng kabalyero ang isang liham mula sa hari ng Wolfheart. Mabilis niya itong binuksan at tanong ng kabalyero kung masamang balita ito. Binasa ni Garcia ang liham at mariing sinabi na nagpadala ng mas maraming tropa ang simbahan, papunta sila sa lungsod ng Wolfheart at nabasag na ang maraming depensa. Nabigla ang kabalyero sa balita at agad niyang tinanong kung bakit umaatake ang simbahan. Kahit napapalapit na ang mga buwan ng mga demonyo, nagulat din si Garcia sa balita. Iniisip na hindi niya inaasahang kikilos agad ang simbahan. Kung hinintay ng simbahan ang susunod na tagsibol mas handa siya. Ngayon, hindi siya binibigyan ng pagkakataong maghanda at kung baliwalain niya ang panawagan ng hari ng Wolfheart ng tulong. Tiyak na wawasakin ng simbahan ito. Ibig sabihin nito ay hindi rin niya kayang pigilan ang simbahan ng matagal. Ngunit nakita ito ni Garcia bilang isang magandang pagkakataon. Kung maraming tropa ng simbahan ang matatalo sa Wolfheart at lusubin ng mga demonyo ang Hermes sa banal na lungsod, maaaring ito na ang katapusan ng simbahan. Iniutos niya sa kanyang kabalyero na magmobilisa ng mga sundalo ng Black Flag. Dahil ngayong taon, doon sila magpapalipas ng taglamig sa Wolfheart. Balik sa border town, may isang lobo sa kalangitan. Sa lupa, natulala si Carter sa balita na plano ng prinsipe na bombahin ang kabisera gamit ang mga hot air balloons mula sa 2,000 metro. Habang tinitingnan ng lobo gamit ang mga binoculars, sinabi ng prinsipe na basta maayos ang pagtutok, posibleng mangyari ito. Sinabi niya na ang liham ni Theo ay nagsasaad na pinipilit ni Timothy ang mas maraming tao na sumama sa kanyang puwersa.
Kaya't malamang ay gumagamit din siya ng parehong estratehiya ng paggamit ng mga pil ng simbahan. Sumang-ayon si Iron Axe nang may kasabikan at idinagdag na basta pasabugan nila ang ulo ni Timothy, siguradong tapos na ito. Umaasa ang prinsipe sa ganitong resulta at binanggit niyang nagtetest na siya ng mga bomba ng 1 linggo. Kaya't umaasa siyang magtagumpay ito. Samantala, umiyak si Carter at nagsasabing ang mga perimeter at depensa ay walang silbi laban sa mga balon. At lahat ng taktika militar nila ay wala ng silbi. Kapag bumuhos na ang napakaraming bomba mula sa kalangitan, nang bumagsak at sumabog ang bomba, natakpan ng napakalaking ulap ng apoy ang lugar ng impact. Halos sumasayaw sa saya ang prinsipe at ang kanyang mga tauhan, labis na nasisiyahan na naging matagumpay ito. Masaya ring inihayag ng prinsipe na ang matagumpay na test na ito ay nangangahulugang handa na ang Operation Eastern Wind 001 na magsimula. Mukhang puno ng pagsabog ang susunod na episode.